support sa yan sa ngalan ni Jesus. Amen. May ako ba lang ko sa ako niya Diyos na ako niya heart ato sa corazon si kumatos sa natin. Siya natin. Ang mayayin ko, Diyos naman. Oh, glory! Ikaw ang Diyos naman ngayon. Ang Creator. Napagod. Salamat. Nasaan siya. Ito ba ito ang pagkakas? Ilang po, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung nabulang ni Sir na ako, yung simba ito yung pinag-alin siya. Nagbaha, nalapan naman siya, nagulong sa baha, sa kagaliw din, yung nakuha ko sa mga mabulat na ganit sa ilang balay, ito, kaya nagwanin lukmat sobra ka. So, mabilang natin, ang Matthew 24, versikulo 29 sa 30, 32, 31, 29, 30, 31. Mateo 24:29. Sa gilayon sa tapos ang kagitnitan sadtong mga adlaw, ang adlaw padulmon, kag ang bulan hindi maghatag sa iya kapawa, kag ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kag ang mga kagamahanan sa mga langit uyugon. Taita. Nyan magapahayag ang tanda sang anak sang tawo sa langit, kag nyan magakasubo ang tanan nga kabikahan sa duta. Kag makita nila ang nga nagakari ang anak sang tawo sa ibabaw sang mga panganos sa langit nga may gahom nga kagdapo nga himaya. Santayono. Kag magapadala siya sang iya mga manugtunda sa mabaskog nga tunog sang budyong, kag magatipon sila sang iya mga pinili gikan sa apat ka hangin. Kutob sa isa ka bungsang langit, tubtob sa isa. Kumpiyan na. Tatiwa. Ama yung magkapagdamanan na pinipin sa inyo. Na ang balaan ng Espiritu ang magapat mo kag ang magagay. Ikaw ang Diyos, na Diyos ang ordo. Dahil ang sa inyo mga pinginang kanan, sila rin yung Jesus na ang po. Magaputo. May mga Christian, Pastor Milo Velasco. Ang versikulo ngayon, ang nagatungod siya sa panahon sa dako nga kapitan, Great Tribulation. Sa panahon ito, ay ibinalik ng Diyos ang kanyang biyaya sa mabuti. Pero panahon na yan ng malaking kapigatian. Ang biyaya ng Diyos ay nasa mga hintil sa ngayon. Dinarang ang mabuting balita sa hintil dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang mabuting balita. Amen. Yung mabuting balita na kanilang narinig, hindi napakinabangan. Hindi sila nakinabang dahil hindi sila sumampalataya. Amen. Sa mga kailang sino mang nakarinig at hindi sumampalataya, hindi niya makakamtan ang pangako ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay importante. Sa isang manampalataya, sabi ng Panginoon, kailangan born again kayo muli.
ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu, pero ang pinanganak sa laman ay laman nga. Kailangan na may panganak kayo para makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, sabi nga nung isa, naipaliwanag niya ang mga hiwaga nitong kahoy ng higera. Ito ang nagsisimbolo sa bayang Israel, sa tribo ng mga Israelita. Na kung paano na magpapadala ang Diyos ng dalawang propeta na siyang mangangaral muli sa mga Israelita kapag panahon ito o pagkatapos ng rapture. So may rapture na darating. Ito ang ating hinihintay. Amen. Kaya ipapadala niya ang kanyang dalawang saksi o propeta ng pahayag, Kapitulo 11, versikulo 3, na ang dalawang propeta nito, sila ay si Moses at si Elias, na may anointing na may anointing ng espiritu ni Elias at ni Moses. At sila ay mangangaral ng 3 taon at kalahati para ituloy ang mga pinili na mga Hudyo. Sila ang pinili, ilan sila? Ang sagot, 144,000 na mga Hudyo. Sila ay hindi espiritual na mga Hudyo, kundi physical, literal na mga Hudyo. Dahil meron kasi mga Hudyo espiritual. Ang mga espiritual na Hudyo, mga hintid na tumanggap ng circumcision ng banal na espiritu sa kanilang puso. So, ang circumcision sa espiritual na mga Hudyo ay yung banal na espiritu. Pero ang circumcision sa physical, literal na mga Hudyo ay nasa balat ng kanilang laman. Kaya, mayroon talagang espiritual na Hudyo. But ang 144,000, mga Hudyo ito, dahil sila ay mga anak o mga lahi sa 12,000 ni Jacob. Kaya sabi niya nga, sa panahon ng malaking kapigatian, ay tutubo ang mga dahon sa sanga. Ang sanga ng puno, ang puno ay Israel, at ang mga sanga ay mga tribo. At ang bawat libro, yun ang dahon ng tribo sa bawat angkan ni Israel. At yun ay nagaganap na ngayon. Nagbabalik na sila. Dahil nga, pinagtulong-tulungan nga ng mga bansa ang mga Israelita. Ina mga brother Gab, sa number 8 ito muna. Number 8. Ano ba 9? Number 8. Number 9. Number 9. 9 unahan bro. Wala man 9? Ah, sa ano? Kabiyak. Yep. Yeah. While this group down here has got 2,000 bound at the river Euphrates. Okay, may grupo ng mga espiritu na sila ay nakagapos sa ilog Euphrates sa loob ng 2,000 taon. Sige? Also, the church has bound the Holy Ghost for nearly 2,000 years. Kung ganoon, pati ang banal na espiritu ay ginapos ng mga iglesia. Pwede pala ng banal na espiritu ay magapusin ng mga iglesia. Si Satanas na
ginapos din Glory. sa loob ng 1,000 taon. Sa anong paraan ng paghapos kay Satanas? Wala siyang magagamit ng mga tao. Dahil ang lahat ng kanyang managinamit ay ubos patay sa Gera Armageddon. Walang natira kahit isa. At ang nakaligtas nilang sa Gera Armageddon ay ang mga na-rapture. Dahil narating rapture bago ang malaking kapigatian. At ang dulo ay Gera Armageddon na siyang magtatapos sa lahat ng mga bagay. Kaya ang iglesia ay ginapos nilang Holy Ghost. Sige, brother. Under martyrdom back there. Sa ilalim pa doon ng mga banal na pinaglagari, na pinatay sa espada, pinakaladkad sa kabayo, doon nagsimula yun. Bakit? Dahil hindi sila tumanggap ng mga sistema at mga aral ng Antikristo. Ang hindi tumanggap ng Antikristo o aral ng Antikristo ay kanilang pinagpapatay. Pero Amen. dahil tinanggap ng Iglesia ang mga maling aral, mga maling interpretation, kahit tamang aral pa, kung ito'y interpretasyon ng tao, yun ay mali pa rin. Kailangan ang interpretation manggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na propeta sa ating panahon. Marami nga mga milyon din naniniwala ng propeta. Kaya, hindi na kumpleto sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay binubuo pa yan ng mga hiwaga. At ang mga hiwaga kailangan mahayag para makumpleto ang salita ng Diyos. Kaya nga, dalawang almost Under martyrdom and under the church ages, kita mo sa panahon, sa 7 kapanahonan ng Iglesia, ang Banal na Espiritu ay ginapos ng mga Iglesia. Sa anong paraan? Ano pa, it's been bound, not at the river Euphrates, ito ginapos sa ilog Euphrates, but at the Hindi. door sa pintuan. of creeds, Mga aral dogmas. at mga doktrina ng mga iglesia. Halimbawa, ano ang doktrina ng iglesia, ng mga iglesia o reliyon? Halimbawa, isang Diyos, tama. Pero may 3 silang persona, yun ang mali. Sa pamagitan noon, ginapos nila ang Holy Ghost, kaya walang Holy Ghost sa simbahan nila. Halimbawa, sinasabi ng Biblia, babae hindi magtuturo, hindi magpastora. Tuloy sila. Sa pamagitan noon, naghapos nila ang Holy Ghost na hindi makakilos sa kanilang iglesia. Nakita mo yan. So marami pa yan. Halimbawa, sila din, so muna. That the Holy Spirit can't work in the church because of man-made system. Sa sistema ng tao. Talagang ayaw na Diyos ang sistema ng tao. Mayroon siyang sistema eh. Ang sistema niya, yun ang kalooban niya. At ang kalooban niya ay ang sumunod sa kanyang salita. Yun ang kanyang sistema. Na ang gusto ng Panginoon, malaya ang Espiritu Santo na makakilos. Pero hindi siya makakilos dahil may mga sistema ng tao. At itong mga sistema ng tao, ito ang gumagapos sa Espiritu Santo. Sige, brother. But she is going to be liberated. Babae, ang Holy Ghost ay ipinakilala na babae na siya ay palayain. Palayain ng Holy Ghost. Sige. She is coming back. Magabalik ang babaeng iyon. Bakit tinawag siyang babae? Dahil sa sinasang sa
itinuro ng propeta, ang Diyos ay Elohim, ang Diyos ay si Jehovah Jireh, ang Diyos ay si El Shaddai. El is God. Ano ang Chad? Sabi ng mensahe, dughan, digit. So, ang Diyos itinulad sa babae na doon tayo dumigit sa Kanya. Anong didihin natin? Yung blood. Doon tayo sa Kanya, hindi sa mga reliyon, sa mga aral ng tao. Kaya tinawag siyang El Shaddai dahil she, babae siya. So, ang Diyos ang gawain ng babae, may gawain ng lalaki. Gawain ng yun. Dahil ang lalaki, ang Diyos ay lalaki siya. Hindi siya babae. Pero ang gawain niya, mayroon siyang gawain ng pagka-El-Shaddai o babae. Ngayon, babalik siya. Sa anong paraan siyang palayain ng buksan ng Diyos. Ang libro na may 7 tatak, ang lahat ng hiwaga ng buong Biblia, lahat ay nahayag na. Walang natira kahit maliit. At ang lahat ng mga hiwaga sa kaisipan ng Diyos tungkol sa iglesia at para sa kanyang iglesia, lahat na ito ay nahayag rin nang buksan ang hiwaga ng mga ng 7 tatak. Isa lang ang hindi ipinapaalam ng Diyos kahit kanino, kundi ang kanyang pagbalik. Hindi pinapaalam anong araw, anong oras ang pagbalik ng Panginoon. Kaya maganda eh. Tanda na ba kayo? Inihanda ng God ang kanyang iglesyang nobya sa darating na rapture sa pamamagitan ng mga hiwaga ng 7 tatak. So, sa pamamagitan nito, nahayag ang lahat ng mga hiwaga. Nang lahat ng mga hiwaga ay nahayag, tinanggap ito ng pinili. Tinanggap ito ng iglesyang nobya. Ngayon, nang tinanggap, pumasok ang banal na Espiritu sa iglesyang nobya. Pero hindi sa mga denominasyon, sa mga siktahin na yan, ng mga man-made doctrine system ng tao, hindi nakapasok kasi patuloy silang tumayo sa mga aral at sistema ng tao. Pero ang bride ay nakipag-isa sa salita ng Diyos. Kaya ang Holy Ghost bumalik sa atin. Ang Holy Ghost ay pangako sa mga sumasampalataya sa bawat salita. Sa dulo ng panahon, ibubuhos ng Holy Ghost. Ibinuhos na ng mahayag ang mga hiwaga na sinalo ng 7 mensahero. Lucifer and Michael again, like in the beginning. Si Lucifer naman nabanggit. Si Miguel naman nabanggit. Kagaya sa pasimula. Ang saan pasimula tutukoy niya? Doon sa langit. Bound for 2,000 years. Silang dalawa naman, nakatali din sa loob ng 2,000 taon. Sige? Okay na po. Okay. Ano nangyari? Dahil ang mensahe ng mahayag, ito ay nag-declare ng gera. Kaya ang word of God na napahayag, tulad nito, may lumilipad na agira. Yun, si Kristo. Siya si Miguel. Prophet. At ang isa, si Lucifer. Yun ang nakasakay sa kabayong maputla. Si kamatayan. Anong panahon? Ang sagot, panahon ng Laodicea. Sa ating panahon, sa ika-4 na tatak. So nag-away, may final na away si Lucifer at si Miguel. Itong si Miguel naman ay sa kataon. Ito ay ipinahayag sa kanya sa katauhan ng 7 mensahero.
So nag-away muli sa ano? Sa huling panahon na siyang spiritual na gera. Ang spiritual na gera ay tinatawag spiritual Armageddon. Nag-away sila muli. So nagbalik kung paano sa langit, nag-away sila dito sa lupa, nag-away sila sa panahon ng ika-4 na tatak. Ang agila, laban sa nakasakay, sa nakabayong maputla, kamatayan. Sige, Amen. balik. Ano sila? Number 8, sisiniba Japon. Yan, hindi, dati man. But the bride, But the bride Hindi, sa biyak. number 8, Ang correct. these Jews are last day messenger, Ano na nag-7 yung mo niya kay predestinated to be Sa likod doon, ito malaman sa likod, ito na 8, 6, 7. Okay. Number 8, Oh. the last day messenger Ang katapusang mensahero. Kapitang mensahero yan. Okay. will appear in God's appointed time. Oh, sa takdang panahon ng Diyos na hayag. Okay. It is the end time now, as we all know. Hindi, sa panahon natin ito, nahayag. Ano ang end time? Kaya nga, at tayo nasa end time na panahon, tayo ay nasa mensahe ng end time. End time na mensahe, katapusan ng mensahe, wala nang isobra dito. Sa end time na mensahe ito, na itong makahayag ng mahiwaga. Ang 7 kulog, ito ay sa loob ng 7 tatak. Nang buksan ang 7 tatak, lahat binuksan na. Nahayag ang lahat. Kaya, sino ang ginamit ng God? Ang mensahero, ang huling mensahero. Siya ang kapitong mensahero. Siya. For Israel is in the homeland, Okay, tama. Mga Israelitas, nandun na sa kanilang bansa. Kasi, babalik sila, parang dahon yun. Babalik sa kanyang sanga, babalik sa kanyang bansa, para ipagtanggol ang kanyang bansa sa mga nagtulong-tulong na mga kalaban nila. Kasi, anytime now, He will come according to Malachi. kita mo, in time, he will come, ang hindi ang brother, si Brother Branham yan, ang propeta, ayon sa Malakias 4. Ang Malakias 4 ay gawain ng propeta, gawain ng ikapitong mensahero. Dumating siya para ano? Ibalik ang panampalataya ng nobya sa huling panahon, balik sa panampalataya ng mga apostol. Para ang apostol at ang nobya sa ating panahon ay magkakaroon ng isang panampalataya, isang bautismo ng Holy Ghost, isang Panginoon, isang Diyos lahat sa lang. Amen. Hindi ka 2, 3. Sige, brother, let's go. When we see Him, He will be dedicated to the work. Ito, kung makita siya, ito ang ikapitong mensahero, siya ay dedikado sa salita ng Diyos. Kung anong napahayag sa kanya, yun ang kanyang itinatayuan. Sige. Number 6. number These are Jews. O sino yun ang 144,000? Sino mga pinili na yun na tatawagin ng 2 propeta sa panahon ng malaking kapigatian? Sila ay mga Hudyo. Okay. They have to be because they are in the Kailangan 5th sila seal. na dahil itong mga Hudyo ay nasa 5 tatak. Ano ito 5 tatak? Nang buksan 5 tatak, nakita ni Juan ang ano? Nakita niya ang mga taong pinugutan, mga kaluluwa na pinugutan ng ulo dahil sa patutuon nila sa salita sa kanyang panahon. Anong tawag sa kanila? Mga Hudyo. See? And it is in the 4th seal that the Gentile bride is gone in the Kita rapture. mo, ang iglesyang nobya, saan ito, sa anong panahon manarapto? Ang sagot sa 4 na tatak. Sa ngayon na sa 4 na tatak tayo, ito'y matatapos pagdating ng rapture. Pagdating ng rapture, 5 tatak na.
ang pagtanggap muli sa mga Hudyo. Ang biyaya ibalik sa mga Hudyo. Pag naibalik ang biyaya sa mga Hudyo, ang hintil wala nang kaligtasan, kundi kaparusahan. Amen. Si brother? So these Jews aren't born of the Spirit. Ang mga Hudyo nito, 144,000, sila'y maipanganak sa banal na Espiritu. Isang araw lang converted sila. Ayon sa Hebreo 11, versikulo 7. Isang araw lang. Tatanggapin nila ang Holy Ghost dahil tinanggap nila ang mensahe na dala ng dalawang propeta. Sa ating panahon, ang banal na Espiritu matatanggap lang ng Kristiyano kapag tinanggap nila ang buong mensahe na tinahayag ng Diyos kanyang lingkod na propeta. Pero kung bahagi-bahagi lang ng salita, totoong salita naman yun ng Diyos, kung bahagi lang, part lang, hindi nila matatanggap ang banal na Espiritu. Sa panahon na hindi pa nabuksan ay kapitong tatak, sa bahagi lang ng salita, tanggapin na nilang pangako sa Panilote, ng Wesley, ng Pentecostal. Hindi buong salita na kagaya sa atin. Pero yung ipinahayos kanila na kunting salita lang, bahagi lang, doon ay mararaptyon na sila. Doon ay maging bride na sila sa bahagi. Pero yung bahagi ka lang, full, buo pa rin yun. Buo sa bahagi na yun. Hindi pwedeng bawasan sa dagdagan. Pero sa ating panahon, iba. Hindi na pwede sa atin ang paraan ng Diyos sa panahon ni Luther, ni Wesley, ng Pentecostal. Kundi ang paraan ng Diyos ngayon ay yung pinahayag niya sa kanyang lingkod na propeta. Ito tayo kanyang buo, full word. Hindi part. Dahil siya si Kristo. Sa puma ng salita. Sira rin. So they don't even believe that Jesus is the Messiah. Itong mga Hudyo, 144,000, hindi nga sila naniniwala na si Kristo ay Mesiyas. Dahil ang Mesiyas at ang Diyos iisa. Tinanong nga ng prophet, ang imam, ang teacher ng mga Hudyo, anong relasyon ng Mesiyas sa Diyos? Sabi ang sagot ng teacher ng imam, sabi niya, Diyos. Anong sagot ng propeta? Tama ka. So ang Mesiyas, tinandihan nila yun ang Diyos. See? But as they were blinded by God for the Gentiles' sake, Tinakpan ng Diyos ang kaisipan ng mga Hudyo dahil sa kapakanan ng mga Hintil. Tayo palang dahilan upang tayo ay maligtas. Tinakpan ng Diyos ang kaisipan ng mga foolish virgin upang tayo ay marapture. Walang Holy Ghost sa kanila. Ang bride may Holy Ghost, yun ang marapture. Babalik lang ang nangyari. Tinakpan ang kaisipan ng mga Hudyo para Hintil ay maligtas sa unang panahon yun ng Iglesia. Sa huling panahon ito, tinakpan ng Diyos ang kaisipan ng mga Hintil na Iglesyang mangmang, Iglesyang tulog, upang tayo ay makatanggap ng Holy Ghost. Palaging ganoon lang, for repeat itself. God gave them eternal life. Ang Diyos nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Pagkakataw sa titukoy niya. In the grounds that though they could not come to Him, Sa ground, sa dahilan na itong mga Hudyo ay hindi makalapit, ay hindi lumapit sa Panginoon. yet they were truly faithful Pero, totoo pala silang matapa to all the word they knew. sa lahat ng salita na kanilang nalaman. Doon pala, binigyan sila ni eternal life. Ganon din itong protestante sa panahon ni Luther. Yun lang ang buo na salita na kanilang nalaman. Pero nalaman, yung part na yun,
Pero tapat sila doon. Ngayon din, ang kabuuan ng salita na payag sa atin, di ba ito? Kailan matapat tayo dito? Sige. And died for it as multitudes died under Hitler, Stalin, etc. Sige. Okay na bro. O na? Number 8 pa. O, sige na. The last day messenger. Ito na. Ang katapusang mensahero, Ay, sis. tapos na. Ay, tapos na. Nabirit siguro 6. 7. Ah, 7. Ah. But the predestinated will hear and be ready for the rapture. Kita mo? Sinong ready para sa rapture? Ang mga predestinated. Sino? Yung talaga. Gintanduan. Nga ang gintanduan. Bangon kay balusigad ng tao ito, ikaw o ako, ay tatanggap ng buong mensahe. Amen. Doon ay binatay ang predestinasyon. Pagtatalaga. At sino ang makikinig sa buong mensahe? Ang mga predestinado. Tayo ang makikinig nito. Yes. The royal seed of Ang Abraham. tawag sa atin, mga makaharing binhi ni Abraham. Yes. Like faith as Abraham. Anong panampalataya natin? Kagaya ni Abraham. Dahil sinabi ko yun, doon siya. Sinabi ng Panginoon, pumunta doon sa lugar na yun. Ituturo ko kung saan ang banal na siyudad. Pumunta siya, tanong, Panginoon sa lugar yun, ano nga Diyos na yun? Basta nakakalit siya na yun. Hanggang natin na yun. Pero wala pa doon, kasi yun ay darating pa sa bagong lupa, bagong langit. Na kanyang ihuhulog ang banal na siyudad mula sa langit sa malaking sa bagong langit, bagong lupa. Kaya nga, kailangan yung panampalataya natin kagaya ni Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ang anak mo, 14 anos na yan. Ihandog mo sa akin. Sunugin mo, papatayin mo. Ihandog mo sa akin. Hindi, ano yung sinasabi? Sinunod ni Abraham. Hindi sinuwan. Kita mo, ang bigat-bigat sa damdamin mo, mabait na anak, nag-iisang bugtong na anak ni Sarah. Nag-iisang bugtong na anak ni Abraham sa pangako. Bindi ng pangako. Hindi niya tawag nito, hindi niya tinagamot sa Diyos. Ibinigay niya, kaso lamang, sipin mo ha, ikaw siya ang papatay. Itong anak niya, mabait, ito pa naman ang buhat ng kahoy para panggatong. Sinabi ni Isaac, Ama, dito na tayo. Sa lugar na ito, sabi ni Abraham, gumawa ka ng altar, bato ng altar, siya gumawa. Siya ito na, may altar na. Ito may apoy na, may panggatong na. Siya ang handog. Sabi ni Abraham, Anak, humiga ka. Siya naman ang pinalian ni Abraham. Yes. Si Abraham matanda na. Pwede na lumaban si Isaac, 14 na siya. Malaking tao na yun. Pero hindi pumalag si Isaac. Kung anong gusto ni Abraham, sumunod siya. Si Isaac, tipo ni Kristo. Na dinala siya doon sa krus para patayin, ihandog. Hindi siya pumalag. Naging masunurin siya. Ganyan si Isaac, masunurin sa kanyang tatay. At ang sinabi nga, nang ito'y ng kanya ng sasaksakin, papatayin na siya. Sinabi ng Diyos, ng anghel, Diyos yun eh. Sinabi ni Abraham, Abraham, wag mo na ituloy yan. Alam ko ng panampalataya mo. Pero hindi nitiyag kahit sa Diyos ang sinabi ng Diyos.
ang hinihiling. Kayo ba naman? Anong may handog niyo sa Diyos? Huwag niyo pagkait. Hindi niyo pabayaan nga balabagan niyo ang gusto ng Diyos sa inyo. Ang kalooban niya. Ano sinabi ng Panginoon ay sa mensahe? Kung ano lang kung ano mai-offer ng tupa, ang kanyang balahibo. Ano mai-offer natin sa Diyos? Ang ating buhay. Mai-offer ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Kailangan na ihandog ang buhay mo. Buhay na handog. Lord, Huwag mag-iayon sa sanlibutan, sa agos ng sanlibutan. Kailan ko ano ang tumpak na kalooban ng Diyos na makapagpapalagod sa Diyos, iyon ang ating gagawin. Malapit ni si Lord babalik. Ang mga hodyan, doon na sila. Malapit na ang rapture. Malapit na ang malaking kabigatigan. Di pa iiwan ang hindi preparado. Maging handa. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Yun. Leo, dada. Leo. Dala niyo na. Magatindog. Dalaw ng Diyos. May panahon tayo sa paglilingkod. Huwag na'y pagkait ang paglilingkod niyo sa Panginoon. Ang pagpupuri niyo, ibigay sa Panginoon. Huwag niyo harangan ang inyong kamay hindi nakatari. Ang iyong tira niyo bibig hindi nakatari. Dahil hindi nakatari. Kaya gaya tayo ng Holy Ghost. Kung maanin tayo ng Diyos, dahil malaya ng kumokso. Malaya tayo magpalakpak. Malaya tayo mamuli. Malaya tayo sigaw. Hallelujah, wala tayo may ang dug sa Panginoon. Ang tunay na pagsigaw. Sa Espiritu at Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Pinapuri ko namin. Pinapasalamatan ko namin. Panginoon, ang banal na Espiritu, ang aming hinintay lagi na kumilos sa aming buhay. Salamat, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Lord, kung sa buhay na namin, maraming bukas, maraming lupul. Kagaya, Lord, sa propeta. Maraming sa lupul sa buhay niya. Pero kung sa salita, walang bukas na niya. Ganon din kay Kristo. Sa panahon niya, marami ang butasan siya sa kanyang katuruan. Wala naman silang may bubutas sa buhay ni Kristo. At sa panahon ito, Panginoon, tulungan mo kami sa mga lupul sa aming buhay. At tulungan mo kami na manatili na tumayo sa bawat mensahe na siyang tanging pag-asa. Lord, ikaw lang, Lord, ang bumaba para kami ay gawin matuloy. Linisin ang iyong dugo at bautismuhan ng Espiritu Santo para kami gawin musaktan. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus. Dalangin kami. Amen.